Alam mo bang kasalanan sa mga Muslim kapag nagkamali silang mag-invest? Kaya lahat ng Muslim na kliyente ko ay nagtatanong sa mga investment na ino-offer ko kung Sharia compliant ba ito. Basically, derived lang to from their Quran and Hadith. Una, example, meron silang tinatawag na prohibition of riba. Bawal sa kanila yung mga investment na yung money nagke-create ng money. Example, yung pagcha-charge ng interest sa mga loans. Dahil nakikita nila tong exploitative and unjust. Pangalawa, yung investment that merong risk sharing. Example, between the borrower and the lender. Taliwas to sa conventional finance na kung saan yung mga, halimbawa, nagpautang ako sa isang negosyante or magne-negosyo pa lang, maging successful man o hindi yung negosyo niya, is ganun pa rin yung babayaran niya sa akin. Same interest, hindi magbabago yun. Hindi nakadepende doon sa magiging successful ba yung negosyo mo. So basically, bawal sa kanila yun dahil dapat shared yung risk, no? May risk sharing na kung saan sabi natin, hindi mag-successful yun, maybe compensate, no? Bababaan din yung interest na ibabalik nila for you. Actually, marami pang detalye tungkol dito and maganda naman din yung mga principles behind that na kahit hindi ako Muslim, agree ako at gusto ko yung mga principles na meron sila. Kung interested ka kung ano yung best investment for you, meron kami seminar na i-cover namin lahat ng tungkol sa investment. Magaganap yan sa Linggo, January 28, 9 to 5 p.m. sa House of Transformation, 3rd floor yan ng Ayala 38, Pasig City.